Hoy, kumusta na ho kayo? Magandang araw po sa inyo. At syempre, patuloy na pinag-uusapan ngayon yung maagang awayan sa politika dito po sa ating bansa. At ngayon ay muling napapatunayan kung sino ang mga tunay na kaibigan. Alam niyo, may mga kasibahan, di ba? Ang tunay na kaibigan, di nangiiwan at mas lalong di ka sisiraan pag di ka na kailangan. O yan ho, di po ba? Pero ngayon, ang nangyari ho dito po sa politika, dito po sa ating bansa, ay natapos na po, di po ba, ang termino ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ngayon, siyempre sa mga nakaraan, talagang nung siya po ay nakapwesto dyan sa Malacanang, halos lahat po ng mga politiko ay nagsisipsipan sa kanya. Di po ba? At kulang na lang ho, halikan sa puwet. Ito pong si dating Pangulong Duterte. Pero sa ngayon ay masasabi natin na meron pa rin namang isa na talagang nagsabi na siya po ay handang tumayo kahit na raw po siya mag-isa. No? Ito pong si Senator Amy Marcos. Ito ho yung kapatid ni Pangulong Marcos Jr. ay nagsabi na siya ay handang sumuporta dito po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, even if I am the only one left. O kahit siya na lang daw mag-isa ang matira, ay kanyang susuportahan ito pong si dating Pangulong Duterte. At ginawa yan ni Senator Amy Marcos sa gitna po ng, di ba, ng patuloy na hidwaan na tila talagang wasak na po yung tinatawag na Uniteam, yung pagsasama ho, di ba, sa nakarang eleksyon 2022 ng kampong Romualdez Marcos at ng Duterte, di po ba? So, yun ho, ang binabanggit ngayon. Kaya ito, pakinggan ho natin ito hong pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa kanyang patuloy na paninindigan na kanyang susuportahan at patuloy siyang nasa likod ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit na ito ay wala na po sa pwesto. Pakinggan at panoorin po natin. At kahit ako ang matirang nag-iisa, maninindigan pa rin ako sa kanya. Kasi ang dahilan na marami kaming loyalista, kasi yung tatay ko nananatiling tapat at loyal sa mga kaibigan. Ayan, tiisa na lang po. Ma'am, ba't niyo ho nasabi yan bigla? Wala lang, sabi ko sa'yo, mainit ang ulo ko ngayong umaga Bakit ma'am? Ano ho bang inyong damdamin dito po ngayon sa nangyayari? I hope you don't mind us asking. Ito hong nangyayari ngayon sa counterpart nyo sa Kongreso na mukhang merong may mga demotion na nangyayari. At yung nga po, pagsasabi daw ho na ang iba, may nangyayaring laglagan. Yeah, yun na nga, ang masama rito, imbis na igalang ang pag-alala ng libo-libong namatay ng Yolanda, ika-10 anibersaryo ngayon, alalahanin natin. Hirap na hirap ang mga tao at dumarami ang nagugutom. Bandagulan na lang tayong lahat. Naku, wag naman mauwi dyan. Gusto kong sabihin, tulad ng sinabi ng tatay ko noon, isang bansa, isang diwa. Solid North, solid South. Pinas, that's the only way, di ba? Ayan po ang tinig ni Senator Amy Marcos na kapatid ho ni Pangulong Marcos Jr. At samantala mga kababayan ay dahil dyan ay agad naman nagpasalamat ito pong si Vice President Sara Duterte sa naging pahayag ng suporta ni Senador Amy Marcos. At tayo po kay VP Sara na siya ring Education Secretary ay ito ho, it is true that the political side of our family is going through a rough patch right now. So I thank you, Senator Amy Marcos, for your continued support. Yun ho, ang binabanggit ito ni VP Sara Duterte na ang sabi niya ho kay Senator Amy Marcos, nagpapasalamat siya dahil sa patuloy po ang pagsuporta sa kanilang pamilya kahit na wala na sa peso. Hindi po ba? Yun po maliwanag Alam niyo ho, dyan po nagkakaalaman yung mga talagang tunay na magkakaibigan. At hindi yung dahil sa kaibigan ka, nakapwesto ka, merong siyang pakinabang sa'yo. Pag wala na ho, wala na. Tapos na ho ang pagkakaibigan. At yun nga ho, kasi alam niyo naman, nag-ugat ho yan na nagkabistuhan kung sino ho yung mga totoong kaibigan at yung mga hudas. Di po ba?
nagkaroon po ng kontrobersiya dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso na kung saan ay marami pong mga lawmakers, kongresista, ang sila po ay bumitaw na po, no, sa partido ni Pangulong Duterte na PDP Laban at sumapi na nga po sa partido ni Pangulong Marcos Jr. So siyempre nakaupo ho Pero yan ba ay kanilang ano ba, interest ba yan ng kanilang mga constituents, kababayan, or pansariling interest? Siyempre alam na. Ika nga, di ba, yung kasabihan, kapag malapit ka sa kusina, mas madali kang maulingan, di po ba? So yan ho, at nagkakanya-kanya na ho silang sipsipan sa kasalukuyang administrasyon. Pero, alam nyo, napakalayo pa ng eleksyon, 2025 pa ho. At dito ho, lalo pang iinit itong issue nito at yung kampihan sa dalawang kampo. So, lilitaw ho, ang kampo ho ngayon, Romualdez Marcos at Duterte para po sa 2025 national elections. Yung mga senador kaya, no, na sila po ay, di ba, sila po ay tatakbo sa 2025. Alam nyo, nakakagulat din, no? Kasi meron hong nabunyag o nag-leak di umano, chismis. Kasi hindi naman masasabi na yun nga po, yung leak na nangyari sa executive session o closed door meeting ng mga senador diyan po sa Senado, meron pong siyam na senador ang napaulat na sila po ay sumusuporta para mapanatili itong confidential o intelligence funds ni BP Sara. Pero nang nabunyag po ito sa media na leak, pero pinabubulanan na pinag-usapan daw yon, parang lahat to nagsalita. Mga kababayan, talagang itinatanggi ho nila. Takot ho sila na ang pangalan nila ay madikit sa pangalan ni BP Sara ngayon. Samantalang noong nakaupo ho si Pangulong Duterte, lahat po nagsisiksikan mga kababayan, at talagang pag nakita ho si Sara, kulang na lang ho lumuhod at magmano. Di po ba? Sa ngayon, biglang nung nabanggit ito, na ito sumusuporta pala ito sa confidential funds ni BP Sara. Lahat to nagsabi, ako, hindi totoo yan. Yun mga kababayan. So nagkaalaman na, no? May ilan lang naman ng mga pumutak. Di po ba? Na kung saan ay sabi nila, wala raw po silang alam at hindi totoo yun. Okay. Pero lumilitaw ho dyan, no? Talagang sa pagkakaibigan, doon mo masusukat ngayon parang ito hong si BP Sara, para ho may sakit na nakakahawa Yung iba ho ay takot na dumikit ho ngayon, samantalang nung nakaupo ho yung kanyang tatay, lahat ho kulang na lang ho lumuhod Hindi po ba? Pero ngayon, isa po nagsalita. Ito ho si Senator Amy Marcos na kanyang binabanggit na walang iwanan. So, hindi siya kakalas ng suporta kay Pangulong Duterte. Kaya naman todo-todo ang pasasalamat ni BP Sara dito po kay Senator Amy Marcos, mga kababayan. Pero alam niyo ho ngayon, di ba? Siguro nag-ugat din ho ito na nagkaroon ng iskandalo o kontrobersiya diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, di ba? Nang tanggalin nga ho ito pong sina Deputy Speaker, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Congressman Ungab, di po ba? Bilang mga Deputy Speaker. At ang nagsabi po ho rito, talagang naging matindi ho rito yung pagtayo ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzales ng Pampanga. Alam niyo ang Sir Gonzales niyan? Wala naman ho sa pwesto yan, kundi ho kay Gloria Macapagal Arroyo. Wala ho yan. Pero ewan ko lang kung may utang na loob ho ito, mga kababayan. Alam niyo ho, nung ini-offer sa kanya na pagiging Senior Deputy Speaker, di ba, na-demoto si PGMA. Kung ako sa kanya, hindi ko tatanggapin yun Kung may utang na loob siya sa mga Macapagal Arroyo kay GMA. Pero ewan lang ho natin. At ang sabi ho ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, inaatake raw po ang institusyon Ito hong mababang kapulungan ng Kongreso. Talagang kasi ang tinutukoy niya ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sinisira ang imahe ng House of Representatives. Pero kung inyong pong titingnan, ito hong si Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, meron po itong kaso. Alam mo, kinasuhan ho ito sa ombudsman hinggil sa di umano'y irregularidad sa 612 million pesos na flood control projects na yan po'y iginawad ng Department of Public Works and Highways Central Luzon Region 3.
Grabe ho ito mga kababayan. No? Meron pong reklamo rito, inihain noong September 7 ng ni Barangay Santo Cristo Chair Terence Napao. O yun ho mga kababayan, laki ho nito, no? 612 million pesos na project. At kasama ho rito sa kinasuhan yung taga DPWH. Grabe ho, dapat siguro mapa-imbestigahan din ho ito ng gusto, no? At kumilos sa lalong madaling panahon, ito hong ombudsman. Siguro maganda, sampulan niyo ho ang mga kongresista na involved dito sa anomalya at mga taga DPWH. Kasama ho sa kinasuhan, kasi dito ho, naghain po ng kaso laban po kay Gonzales at sa kanyang 5 miyembro ng pamilya at 4 na opisyal ng DPWH sa Central Luzon. Dahil sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mga kababayan. So, yun ho. Lumilitaw ho kasi na yung project na yan ay naigawad sa kumpanya ng pamilya ni Gonzales. Kapal na mukha, no, mga kababayan, no? At siguro sa pagsabuatan din ho yan, di umano, no, ng DPWH. Yung taga DPWH, sino ba rito? Itong si, no? So, ano ba pangalan ng kasama ho sa, no? Sa nakasuhan, dapat ho, sampulan ho ito ng ombudsman, Pati itong mga taga DPWH, mga kababayan, sa Region 3. Yun ho, no? At talagang grabe ho dyan, no? Yung mga sinasabing di umano anomalya. So sana maimbestigahan po ito ng ombudsman at sa lalong madalang panahon ay makasuhan, masuspende. Ito yung mga opisyal ho ng Region 3 DPWH. Nakasama ho sa reklamo ay sina Regional Director Roselier Tolentino. Nakto, itong si Tolentino, grabe ho ito. RD, At ang Bids and Awards Committee Chair Ignacio Evangelista, Vice Chair Arthur Santos at Secretary Anna Marie Tayag. So yun po, kasama ho si Congressman Deputy Speaker Dong Gonzales. Sana ho, sa lalong madaling panahon ay matapos po investigasyon ng ombudsman at kung meron pong sapat na ebidensya, makasuhan ng mga ito. Masampulan ho, isang kongresista at mga opisyal ng DPWH. So yan po, no, yung ating usapin ngayon. Ulitin natin, kanina sa paunang pahayag natin, dito po sa ating komentaryo, na tungkol po sa pagiging magkaibigan. Ang tunay na kaibigan, di po nang iiwan at mas lalong di ka sisiraan pag hindi ka na kailangan. Pero yun nga ho, natapos na ang pagkakaibigan dahil sa natapos na po ang termino ni Pangulong Duterte. Kaya yun ho, inuupakan na ho siya, mga kababayan. Maraming salamat ho. Ito po si Ka Eli.